At dahil day off nga ng bakla, halika't samahan nyo ako mga bakla magluto ng aking pagkain ngayon. For today's video, ako lang pala ngayon mga bakla mag-isa dahil pumasok ang tatlo kong kasama dito sa kwarto. At yun na nga mga bakla, magsasaing na pala ako dyan ang kakainin ko ngayon. At dahil patay gutom ang bakla, 2 gatang pala ang sasaingin ko dyan. 2 kainan ko na nga rin pala yan mga bakla na sasaingin ko ngayon. Kasi mga bakla, 2 beses ako kumakain sa isang gabi. Isa sa pang alas 6 ng hapon at isa sa pang alas 10 ng gabi. At dahil patay gutom nga ang akla, nagigising pa ako ng alas 3 ng madaling araw para kumain. Hindi na rin pala ako mga bakla kumakain ng tanghali. Dahil bago ako matulog sa umaga, kumakain na ako. At yun na nga mga bakla. At dahil nga mga bakla walang nasawa dito sa Saudi, holy water na lang pala ang magagamitin kong panghuga para naman kahit papano mabawasan ang kasalanan natin. Charis lang mga bakla. Yung kinakain ko nga pala pang isang buwan mga bakla, ginrocery ko yan sa Bataan. Bili pala ako bakla ng bagong rice cooker at bumili din ako ng bigas at ulam para sa isang buwan mga bakla. Alam nyo ba mga bakla, mas mahal pa dito ang tubig sa Saudi kaysa sa gasolina. Ang isang galon pala ng tubig mga bakla ay 9 riyal. Minsan pag nauuto ko ang tendero nagiging 8 riyal na rin. Nagagandahan kasi sila sa akin mga bakla, kaya binibigyan nila ako ng discount. Cherry, ang tulong na rin kasi mga bakla kapag nakapag-discount ka ng 1 riyal. 15 na rin yan sa Pilipinas mga bakla. Ang gasolina pala dito mga bakla ay napakamura. Yung 1 litro nga ng gasolina dito mga bakla ay 2 riyal lang. Kung i-convert mo naman mga bakla sa Pilipinas ay 30 pesos. Kaya nga mga bakla sa susunod gasolina na lang inumin ko. Charis lang mga bakla. At yun na nga mga bakla, mabalik tayo. Tapos ko na nga pala dyan mga bakla ang electric stove. At itidepros ko na rin pala dyan mga bakla ang nota. Ay isda pala mga bakla. Nakakaumay na kasi mga bakla ang puro karne. Araw-araw na lang ang ulam namin sa store ay puro manok. Kulang na nga lang mga bakla ipakpak para lumipad na kami. Kaya nang pumunta ako ng Bata mga bakla, bumili na ako ng isda. Mura lang pala mga bakla ang kilo ng isda dito sa Saudi. May mabibili ka na sa halagang 3 riyal 1 kilo. Malaking tulong na rin yun para sa amin mga bakla. At maraming isda na rin ang mabibili mo. Ang binili ko palang mga isda dyan mga bakla ay galunggong, bangos, at hito. Ang nabili ko ng mga hito mga bakla ay kamukha ko pa. Nakakaumay diba? Bumili na rin ako dyan mga bakla ng gulay kasi napakamura lang. 1 riyal lang pala mga bakla dito ang kangkong. At 1 riyal din mga bakla ang isang malaking na repolyo. Kaya shoota mga bakla, hindi ako nagdalawang isip na bumili na. Kaya nga mga bakla kapag pumupunta ako ng Bataan, maramihan na ang binibili ko mga bakla. Yung pang isang buwan ko na napagkain. At dahil mga bakla ay na-defrost na ang aking isda, bubudburan ko rin mga bakla ng konting asin para mawala ang masamang espiritu sa isda. At dahil mainit na mga bakla ang aking mantika, piprituhin na natin mga bakla ang ating isda. Shoota mga bakla, lumalaban ang mantika. 4 na isda lang pala mga bakla ang aking ipiprito. Kasi mga bakla ako lang naman ang kakain. Yung mga kasama ko pala sa bahay, doon na yun kakain sa pinagtatrabahuan nila mga bakla. At habang hinihintay ko ang aking isda na maluto, magwalis muna tayo mga bakla. Total kami naman kasang gumagamit nitong sala. Wala namang ibang magwawalis mga bakla kundi kami lang na mga Pilipino. Yung mga ibang lahi kasi nakasama namin dito sa flat ay hindi nagwawalis sa sala. Kaya no choice mga bakla, kami talaga magwawalis at maglilinis dito sa sala. Kapag day off ko kasi mga bakla, totally talaga naglilinis ako dito sa sala at sa kwarto namin. At dahil mga bakla, tinatawag na ako ng aking isda na niluluto. Shoota mga bakla, natutong ang isda. Sa totoo lang mga bakla, gusto ko na talaga mag-diet, shoota. Pero hindi ko talaga kaya at hindi ko makontrol ang pagkasiba ko. Sa pinagtatrabahoan ko kasi na restaurant, mga akla, want to sawa ang pagkain. Kaya minsan nakakapag-take out kami kapag may sobrang pagkain mga bakla. Kaya pagdating ko mga bakla sa bahay, hindi na ako nagsasaing. Nagluluto lang pala ako mga bakla kapag tuwing day kasi off ko. Kasi nakakaya naman mag-take out para sa day off ko, shoot. Lagi nga akong nachichika ng chef namin, mas iba daw ako. Sabi ko naman sa chef namin, secret ko lang yun, wag ipagsa-iba sa iba. Ang kagandahan lang kasi mga bakla sa head chef namin, ay napakabait nila sa amin. Wala talaga ako mga bakla masabi sa head chef namin. Minsan nga mga bakla palabiro din siya. At hindi mainitin ang ulo mga bakla, shoota. Pero kapag mag-init naman ang ulo niya mga bakla, shoota, masabi ko talaga sa'yo umuwi ka ng bahay mo. Shoota mga akla, napahaba ng kwento ko. Mabalik tayo sa isda ko mga bakla kasi nagtatampo na sila. Luto na palang isda ko mga bakla. Sa wakas makakakain na rin ako mga bakla. Kanina pa talaga ako gutom. At dahil may isa pang isda na hindi luto, pumasok muna ako sa kwarto at tinignan ko ang kanin kung luto na. Shoota mga akla, luto na nga. Sa totoo lang mga akla, yung 2 gatang na yun lang, isang kainan ko lang talaga
talaga yan. Kaso mga akala nagkokontrol ako. Baka kasi mabuntis ako ng lalo. Shoota, pag uwi ko ng Pilipinas, matanong ako ni mama bakit buntis ako. Baka magtakang kapitbahay ko may afam na ako. Madami pa naman ako mga bakla chismosa na kapitbahay. Sinabi ko nga mga bakla sa mga chismosa kong kapitbahay. Alam ko naman maganda ako kaya wag niya akong pagchismisan. At yun na nga mga bakla, makalipas ang 2 taon, naluto na rin ang isda ko. Gumawa pala ako dyan mga bakla ng sausawa, toyo na may sili. At meron pa palang tira na gulay ang kasama ko sa bahay kaya kinuha meron din pala akong dessert, yun yung pakwa. Hanggang dito na nga lang muna mga bakla at kakain na ako. Mwah!